lumantad na ang katotohanang paghihiganti. Okay? At wala nang iba. Itong mga maka-Duterte, especially yung nagpapakilalang Duterte Youth. Pero hindi naman hong kabataan eh. Yun hong Duterte Youth gustong mag-file ng impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Pero nabigo siyang ma-file kasi wala yung Secretary General. Ang kanilang pinagbabasihan, kaya dapat daw ma-impeach ang Pangulong Marcos ay dahil sa paghuli at pagbibigay ng Philippine government dun sa ICC at tumarap sa crime against humanity. Yun pa rin po ang issue nila. So malinaw na paghihiganti lang ito dahil yung Duterte Youth Party List na yan identify sa mga Duterte. So gusto lang nilang gumanti. Ang tanong, makakakuha ba siya ng suporta? Kasi kung isang congresswoman, Duterte Youth lang ang i-endorse at siya rin na magkukumplainant, garbage yan, mababaliwala. Huwag natin kalimutan na ang impeachment, kung walang suporta ang majority ng mga congressman, nababaliwala. Pero ganun pa man, malinaw po na nagpagamit itong party list na ito, itong grupong ito sa mga Duterte para lang maghiganti sa kasalukuyang gobyerno. Paglabag daw sa batas yung pagbibigay ng gobyernong Pilipinas sa ICC. Nakalimutan nila na naaayon sa batas na ilang beses nang sinabi ng mga taga-executive department, legal department ng gobyerno, Department of Justice at iba pa, na dahil sa Republic Act 9851, Section 17 ang isa sa dahilan kung bakit nila over sa ICC si Ginoong Duterte. Pangalawa, naaayon din sa pagtulong at pagsuporta ng Pilipinas doon sa pagpapatupad ng Interpol warrant of arrest dahil ang Pilipinas ay member ng Interpol. Anong batas ang nilabag para sa paghuli? Yan ho yung kailan sinasabi. Meron daw paglabag sa pagbibigay at pagsuko ng Pilipinas sa isang Pilipino katulad ni Duterte sa International Criminal Court. Binaliwala nila talaga yung libu-libong biktima ng human rights violation. Pure sa aking pong personal na assessment at pananaw, talagang paghihiganti lang ang gustong gawin itong youth party list na ito, youth group na ito na hindi naman kabataan eh. Kasi si Cardema, di ba? May edad na rin yan, hindi naman yun. Paano ba naging kabataan, kinatawan ng kabataan yan? Ayan po yan. Kung di ako kakamali, ano ba yan? Kapatid ba niya o asawa niya yung congresswoman na nakaupo ngayon? Anyway, Duterte Youth ang identify ng gustong mag-impeach kay Pangulong Marcos. Ano inyong masasabi dyan? Lihitimo ba yon? Kapanipaniwala ba yon? O katulad ng aking paniniwala na ito'y paghihiganti lang? Kasi wala na silang magawa. Wala na silang magawang paraan kung ano ang kanilang dapat gawin. Lahat sinabi nila sa mga rally, press conference, interview, lahat ng paninira, ginawa na nila. Pero mataas pa rin ang rating ng Pangulo at naniniwala pa rin ang majority ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos at hindi naniniwala sa mga Duterte. Ang ating si Inday Sara ay isasalang sa impeachment trial dahil sa betrayal of public trust tungkol sa korupsyon at iba pa pagdating ng 20 Congress. Tapos gusto nila ay i-impeach din ang Pangulo. Ay di ba gantihan lang ang gusto nilang gawin? Hindi mo lang inisip nung Duterte Youth na yan na magiging masyadong personal ang kailang galaw kasi siya identify sa mga Duterte. Hindi sila nakapaghintay na mayroong mag-volunteer na ibang grupo. Siguro naramdaman nila walang mag-volunteer kasi wala naman silang naniniwala na dapat ma-impeach ang Pangulo. Kaya dahil sa walang nag-volunteer na ibang sektor, sila lang nanguna. Lumantad na. At kaya nga sinasabi ko, malinaw na paghihiganti lang. Kasi hindi malang nakapaghanap sila ng independent organization o grupo na pwede mag-file. Sila na mismo ang nag-file. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Malinaw ang hugot. Hindi sila makamove on, hindi sila makatiis. Hindi nila matanggap ang rule of law na pinapairal ng Philippine government under President Marcos. Yan po yung aking opinion at analysis sa isong yan. Mababasura lang yan kapag walang nag-endorse na congressman at hindi nakakuha. Baka nga hindi umabot man lang yan sa committee hearing. Kasi pag wala hong nag-endorse, baliwala yan.
Unang-una, ngayon ka nag-file. Kung buti, hindi ka natanggap kasi wala yung, sa rules kasi, yung Secretary General lang ang tatanggap niyan, wala yung Secretary General. So, hindi natanggap. Pangalawa, patapos na itong 19th Congress. Hindi naman lahat ng congressman ay makakabalik yung iba niya, tapos na yung term nila, yung iba naman mga bago. Yung 20 Congress na magsisimula by July, after yung pagsimula ng State of the Nation Address, yun ang bagong kongreso. Pero itong patapos na, inihabol pa. So, parang wrong timing na rin, kasi nga nagmamadali sila. Masyado na silang galit, masyado na silang gigil na maghiganti at makaganti. Pero wala sa timing. Unang-una, naniniwala nga ako na walang mag-i-endorsong congressman o hindi makakakuha yan ng sapat na bilang para makarating yan sa public hearing or pansinin ito ng speaker o ito'y pagtuunan ng pansin ng mga congressman. Lalo na ngayon, nangangampanya pa. Pangalawa, patapos na nga ang 19th Congress. Mukhang publicity lang kasi kandidato. Ayun ang isa pa. For publicity lang nakikita ko rito dahil kandidato yung youth o Duterte youth. Saka nakakitang Duterte youth ang nagpapasweldo taong bayan. Party list ng mga Duterte ang nagpapasweldo mamamayang Pilipino. Di ba? So publicity, gimmick, at malinaw, inuulit ko, paghihiganti lang. Yan po yung aking opinion at paniniwala tungkol dyan. Malaya kayo kung ano ang inyong opinion. Ano ang inyong masasabi dito sa impeachment na ito na gusto nilang i-file. Nag-try na sila kahapon, pero hindi natuloy kasi nga wala ko yung Secretary General. Ayaw ko kung kailan nila gagawin. Baka after election na. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Speaking of impeachment, after election, magsisimula na next month ang proseso ng impeachment against Sara Duterte. Then pagdating ng July, August, September, trial na yan. Hindi man magtatagal yan dahil hinug na hinug, kabisado ng mga prosecutor, ng mga congressman ang kaso at ebidensya against Sara Duterte. Yan ang matutuloy. Pero yung kay BBM, kay Pangulong Marcos, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Diba? Any comment, reaction, okay lang, paki-review po nyo mabuti, pakinggang mabuti, please lang po ang ating topic, pinag-uusapan dito para lalo nyo maintindihan. At paki-like, share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Makarating sa buong mundo at lahat ng Pilipino, kinakailangan ang totoong mga nangyayari. Huwag palinlang para hindi mabudol. Huwag palinlang para hindi magsisi. Huwag palinlang at huwag pagamit. Kailangan may sariling pag-iisip at paninindigan para sa kinabukasan ng bansa, ng mga Pilipino, ng ating mga anak at magiging apo para sa kabataan. May kasabihan tayo, ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. So huwag nating pabayaan na yung pag-asang yun ay mawala. Diba? Lahat, bigyan natin ng pagkakataon ng kabataan na sila naman ang mangibabaw pagdating ng araw sa tamang direksyon ng buhay dahil ating itinatama ngayon at hindi nagpapagamit sa mga pangsariling galaw lamang.